Aray mo, huling-huli si Luistro, umaming walang ebidensya. Umamin na ginagamit lang nila yung kapangyarihan nila para kumuha ng mga ebidensya. Panoorin natin ito, ha. Po ba ang mga grounds po para po sa impeachment ni VP Sara kasama yung unexplained wealth at saka daw po yung violations sa SAL-ND po ba? That is correct, Manong Ted. Okay. Ang claim po ng kampo ni VP Sara na dito po sa aligasyon na ito, wala ngang ultimate facts. At ito nga daw po based on speculation and built on conclusion. Ibig sabihin, chismis. Haka-haka. May maibato lang. Sige, bira. Ano ho ang hawak ng komite based on the complaint na may nagpapatunay na totoo pong merong unexplained wealth ang BP at maging merong mga irregularidad sa kanyang SALN? Well, right now, Manong Ted, ang hawak lang natin ay yung naging manifestation ni Congressman Ridon, if you remember, the two SALN which were shared during the determination of sufficiency in substance of the third and the fourth impeachment complaint. Nevertheless, ayon sa ating mga justice members, hindi natin pwede i-expect ang mga complainants to have with them already this bank records. So, wala pa. In short, wala pa talaga. So, parang ganito lang, no? Kunwari, ibahin natin yung sitwasyon. Ikaw, Luistro, yung vice-presidente ngayon. Congressman naman ako ngayon. Meron akong nakuhang SALN mo simula pa nung naging public official ka na. Up to, let's say, 2024. Nakita ko na from 10 million, naging 100 million yung yaman mo. Magpa-file ako ng impeachment. Kasi, merong akong haka-haka na imposibleng kitahin mo sa sa pagiging public official mo at pagiging abogado mo. Yung 90 million na jump. So, pwede pala yun na magiging sufficient na inform yung impeachment ni VP Sara. Walang kaiba-ebidensya. Future yung ebidensya ko. So, paano naman kung sabihin natin binuksan nyo nga, nakuha nyo yung mga records sa bangko. At napatunayan ngayon na justifiable naman pala yung mga yaman ni VP Sara. Justifiable naman pala yung mga properties niya kung saan niya nakuha. 'Di ba? So ano pang gusto nyong malaman? Gusto nyo bang makita kung saan galing yung pera ni Vice President Sara Duterte? Paano kung yung naidagdag na yaman niya ay nakuha niya sa tamang pamamaraan? O edi, parang ginamit nyo yung pera ng taong bayan kasi pasahuran kayo dyan para mag-imbestiga ng haka-haka? Ganun ba ang sinasabi mo? So, pwede pala yun, no? So, ngayon kung makakakuha pala ako ng SALN ni Bongbong Marcos simula noong naging public official siya hanggang naging presidente siya at tumalon yung yung yaman niya, sufficient pala in form at substance yun. Di ba? So sana pala yung mga nag-file ng impeachment kay Bongbong Marcos, yun din yung isang ginawa nilang dahilan
para pumasa yung impeachment ni Bongbong Marcos in form and in substance para mabuksan nyo din yung bank accounts niya. Di ba? Grabe. Considering that they are protected by the bank secrecy law. No? As a matter of fact, maliwanag sa batas na itong impeachment cases, this is the only opportunity kung saan pwedeng mag-request ang complainant ng subpoena bank records. That is through the compulsory processes power granted to the House of Representatives. Hindi kaya ginagamit nyo yung kapangyarihan ninyo, inaabuso ninyo yung kapangyarihan ninyo. Ano, nakakatakot to ha? Yung mga impeachable officials, no? Nakakatakot to. Na mag-file kayo ng impeachment, kampi-kampi kayo dyan eh. Alam naman natin yan eh. Ipapasa nyo na may sufficient in form, may sufficient in substance. Tapos, saka na yung ebidensya. Pero ang gusto niya lang naman pala, gusto nyong tignan o makita yung laman ng bangko ng isang impeachable official. Nakakatakot to. Kasi meron pala kayong kapangyarihan dyan na magbukas ng mga bank accounts na hindi na kayo nakailangan ng pahintulot nung may-ari ng bank account para silipin ninyo, para gawin ninyong ebidensya. Ang galing, no? Grabing kapangyarihan yan. Nakakatakot yan. Hindi ko ma-imagine. So, inaabuso ba ninyo yung kapangyarihan ninyo? Ginagamit nyo ang impeachment para kumuha ng mga ebidensya? Parang unfair. Baliktad din eh. Kasi dapat ang ginagawa o dapat ang normal na nangyayari ay kumuha ka muna ng ebidensya bago ka mag-file ng kaso. Kunwari, ako, pinagbintangan kita. Nanakaw yung manok ko eh. Sabi ko, Luistro, kinuha mo yung manok ko. Tatanong ka sa akin ngayon, nag-file na ako ng kaso. File ako ng kaso. Tapos, umakyat yung kaso. Tatanungin ng piskal, may ebidensya ka ba? O hindi, ganito muna. Sa abogado muna. Kausap ako ng abogado ngayon. Sasabihin niya na, tatanungin niya, meron ka bang ebidensya na si Luistro ang nagnakaw ng manok mo? Wala ko. I-file na muna natin yung kaso. Saka na po yung ebidensya. Sasampaling ka na. Baka tatadyakan ka palabas nung abogado. Baliktad dito, guys. Complain muna. Tapos, saka ng ebidensya. Si Ridon nga, di ba? Sabi niya, magsusugpi na daw sa BIR, yung mga tax returns. Ito namang si Jokno, magsusugpi na daw sa mga opisina ng gobyerno. Hindi natin alam kung anong klaseng sugpi na din yun. So, abuso to, guys. Inaabuso nila yung kapangyarihan nila. Dito ba lang maliwanag na umamin kayo na wala kayong ebidensya. So, paano nagkaroon ng ultimate facts kung ang basehan lang naman ninyo ay yung pagtalon ng yaman ni Vice President Sara Duterte? By the way, 16 years yung pinag-uusapan dito. Kaya din nila yon. May mga negosyo din, abogado yung mag-asawa, may law firm. Mga abogadong dekampanilya din yon. Bakit? May utang ka nga sa kanila eh. Milyon-milyon yung utang mo sa kanila eh. So, ibig sabihin, hindi sila mga pipitsugin na mga abogado. Milyon-milyon ang attorney's fee ng mga yan. So, kahit sabihin mo na
in 16 years kahit sabihin mong 5 na tagti-10 million, 'di ba 50 million kaagad yan. Grabe naman 'tong mga 'to. May nakita niyo lang na tumalon yung yaman nila, aba, imbestigahan natin 'yan, may kababalaghan. Ito naman ang mga tatanga-tanga at mga tumanggap di umano ng mga maleta at tatanggap pa di umano ng mga maleta na mga, tawag dito, na mga congressman diyan na mga member ng Committee on Justice. Aba, "Hoy, boto kami, sufficient in form, sufficient in substance, may ano pa, may grounds, sufficiency ang grounds." Ano bang katarantaduhan naman 'yan? Pinapaikot-ikot lang tayo ng mga 'to. Sabi nga ni VP Sara, kung hindi sila magtatagumpay sa impeachment na 'to, at least daw masira nila yung pangalan niya sa taong bayan. Pero tingin ko hindi pa rin umeepekto. Sabi nga nila 'di ba, male-maletang pera yung ipinamudmud nila para sa pagpirma sa unang impeachment ni VP Sara. Yun, nabalewala yun dahil sa pagmamadali nila. Pumapanig ang kabutihan kontra sa kasamahan, nangingibabaw ang liwanag kumpara sa kadiliman. Alam ninyo, sa totoo lang, kahit lumabas kayo sa kalye, mag-survey kayo, Duterte ang isinisigaw nila. Duterte pa rin ang iboboto nila. Kaya nga ang gobyernong ito, takot na takot na. Takot na takot, kaya ginagawa ang lahat para masira na si VP Sara o mapigilan na si VP Sara ang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Dahil kapag siya ang naging Pangulo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Kaya nga, sobrang nanginginig na ang gobyernong to. Hindi na nila alam kung anong propaganda pa ang gagawin nila. Wala na. Kumbaga talagang tapos na yung eleksyon. Kahit ano pang gawin ninyo, kahit bali-baliktarin nyo pa, kahit patalonin nyo yung bato, kahit na makapag-produce na kayo ng puting uwak, wala kayong magagawa. Ang kaya ninyo na lang gawin, ngumaknak, manira, magpropaganda, gawin ang lahat ng inyong mga makakaya. Pero bandang huli niyan, wala pa ring patutunguhan yan. Dahil nakikita nyo naman, nagpamudmud nga ng ayuda. Ang sigaw ng mga nakatanggap ng ayuda, Duterte. Nako, patay kayo ngayon. Ang gobyernong ito, wala nang magagawa. Bangag nga ni